Buhay trainee dito sa Japan. Hello mga dear! Kwento ko lang kung ano yung kaganapan ngayong rest day ko. Parang change shift lang kasi. Pagka-uwi ko kaninong umaga, natulog na agad ako ng mga alas 8 at dire-diretso yung tulog ko. So bale, mag-alas 4 na to ng hapon. Kagigising ko lang dahil galing akong panggabi kagabi. Wala pa akong kain maghapon kaya naisip ko umorder na lang muna sa Uber dahil yung mga niluto kong pagkain ay medyo nakakasawa na rin. Sakto naman pagtingin ko sa app merong available na hot and spicy na KFC chicken. Favorite ko yun kaya napa-order na nga ako. Sabi sa app 5:10 PM daw darating yung order pero 5:04 pa lang dumating na yung order ko. Wala pang 30 minutes nandito na. At diniretso ko na nga agad ito sa lamesa para ihanda. Balik tayo sa schedule ko, parang hindi kasi ako masyadong natutuwa. Kasi ngayon nga rest day ko galing panggabi tapos bukas pang umaga naman ako. Tapos sa susunod naman na araw panggabi ako. O diba, paiba-iba yung schedule ko kaya medyo nahihirapan ako mag-adjust sa tulog. Eto pala yung mga pinadeliver ko. Sa KFC dito sa Japan, favorite ko talaga yung maanghang na manok. Hindi ako mahilig sa fries pero meron siyang kasamang side dish. Kaya naman, umorder ako nitong cheese powder para magkaroon ng lasa yung fries. So ayun na nga dear, mabalik tayo sa rest day ko. So bali parang natulog lang ako maghapon ngayong araw. So wala pa nga akong nagagawa Hindi naman ako nagrereklamo, na-share ko lang. Ganon kasi talaga dito paiba-iba yung schedule namin dito sa company. Kapag mga ganitong pagkakataon, medyo mahirap mag-adjust sa tulog. Kaso wala naman tayong magagawa dahil alipin tayo ng lapad kaya go for the gold. Buti na nga lang kahapon nakapaglaban na ako ng maruruming damit at nakapaglupi na rin. Pagkatapos kong kumain naligo na ako. Tapos naalala ko yung mga kuko ko nga pala sa paa, masakit na siya kapag nilalakad ng nakasapatos. Kaya inatupag ko na rin muna pati na rin yung mga kuko ko sa kamay. Bawal kasi sa company namin as ready-made meal manufacturer yung mahahaba yung mga kuko sa kamay. Kaya dapat laging tinitrim. Pagkatapos kong mag-asikaso ng mga kuko ko ay inasikaso ko naman itong aking buhok dahil malapit na namang gumabi, kailangan ko na tong patuyuin dahil ayokong matulog ng basa ang buhok. Pero dear, alam mo ba, achievement sa akin to na nakaligo ako ngayon kasi most of the time kapag rest day ko galing panggabi, nako for the tulog lang talaga yung nagagawa ko tapos nakapag-roller pa nga ako dito Achievement ko na rin na nakapagputol at nakapaglinis ako ng kuko sa paa tapos sa mga kamay din. Ay kung tutuusin, meron pa rin naman pala akong nagawa ngayong rest day ko at least kahit papano may nagawa pa din. Kapag rest day ko at walang gala, umiikot ito sa pagtulog, sa pagkain, sa pagluluto, sa paglalaba at sa paglilinis na rin. Kaya kung ang rest day ay galing sa panggabi, medyo nakakabitin talaga. O diba, tignan mo parang kanina, kababangon ko lang. Ngayon nandito na naman ulit ako sa higaan para matulog. Hindi ko lang alam kung anong oras ako nito makakatulog kasi nakatulog ako maghapon. So good luck na lang sa akin bukas kung papaano na naman tayo magpe-perform nito sa trabaho. Pero ganun talaga Pinili ko naman talagang magpunta dito sa Japan at maging alipin ng lapad at ng salapi. Charot! Pero yung ganitong schedule naman dear, hindi naman kami palaging ganito. Paminsan-minsan lang naman, nakaka-experience lang din talaga. At syempre, thankful pa din sa oportunidad na nakakapagtrabaho dito sa Japan. Siya, itatry ko ng matulog sa susunod ulit. Salamat sa panonood!